May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuan, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karon adlaw karon nga Martes, sulod sa ikapito nga semana sa Pasko sa Pagabanhaw. Hunyo 3, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, pasidunggi ang imong anak aron ang anak pasidunggan kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhi ang dayon ang tanan nga imong gitugyan. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang maong taong muuli kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan ug gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagkikakuban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan na gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila na wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao na imong gitugyan kanako kay imo man sila. Ang tanan nga akuha imo ug ang tanan nga imo akuha ug diha kanila gipasinunggan ako. Ug aron muanha ako kanimo dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Ang malaang Amahan bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara lamang. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo sa makausa pa karon adlaw karon nga Martes sulod sa ikapito nga semana sa Pasko sa Pagabanhaw. Hunyo 3, 2025. Tugutin niyo ako nga ako ang tagaan o pagpasalamat ng ato ang mga kaigsuonan diha sa Mercury Drug, Katagman Branch, labi na si Ma'am Maymay, Ma'am Lady, Ma'am Darling, Ma'am Giselle, Ma'am Chichi, Ma'am Ibyang, Ma'am Inin, Ma'am Bogie, and Ma'am France. Sa tanan natong mga amigo higala diya usab sa Mercury Drug, ilahang mga security guard, ang ilahang mga utility, ilahang mga maintenance ug sa ilahang mga tiglimpyo diha, daghang salamat usab sa inyong maabi-abihon kayo nga atmosphere every time nga mosulod mi dinha o mopalit sa among mga basic needs, labi na sa ang pagpalit namo sa mga tambal. Mga igsoon gyud ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa atong mga higala, labi na sa atong mga kaigsuonan karon nga naa sa mga balay tambalanan nga intawon nga naningkamot nga makarecover sa ilang mga sakit. Hinaot pa unta nga pinaagi sa ato ang paghatag og panahon o pagbisita kanila, mabati nila kanunay ang buhing presensya sa Dios kay kita di padalaman diha sa ato ang mga igsoong masakiton, not only to administer the sacrament but also to become the living presence of Jesus among the midst of these sick people. Hinaot pa unta sa ato ang ginagmay nga pagbuhat o buhat sa kaluoy, kini mabati usab sa mga igsoon natong mga masakiton, labi na tong mga naa sa bingit sa kamatayon.
Mga igsoon guna ni Kristo ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato itong miaging Domingo minsaka na si Kristo para sa pagpamatuod kanato for 3 points. Sa pagsaka ni Jesus sa langit, pinsaka siya para pagpahinumdom kanato sa 5 ka punto. First point na angay na itong hinumduman mga igsuon nga kita gipahinumduman na kining gitawag na to og healthy gap. Healthy gap between God and human. Kaya bitong na ako sa Manila pa kanyadto, then mo sakay mi og train. Usa sa mga giriman kanunay sa mga security guard basta naa mi sa platform, mind the gap between the platform and the train. Kay kung dili nimo bantayan tong gap, mahulog ka na to sa itong in between sa train ug sa platform. So kanin siya nga pahinumdom ka na ko mga igsoon bitaw nga tungod sa gap na katong gipahimangno kanato mo to hinungdan na walay collision, dili mabangga ang train sa platform o safety ang tanan. Sa to pa di ay ang paghatag di gap kanang gitawag na tong healthy gap, dili day siya ingon nga to distantiate ourselves from other people and yung totally i-isolate na to atong kagalingon. No. Kaning gitawag na tong healthy gap, healthy di siya tungod kay it also reminds us nga ang kaning tao usahay nga distansya kanato, naabitaw nato ang gitawag nato og inner longing and desire to be in communion with that person. Diba? Kana bitong dili bitaw nimo totally mahikap ang tao, dili nimo totally nga maduol gyud ang maong tao. Naabang gud kanunay ang imong pangindahay nga maabot ra gyud ang panahon nga makaduol ko niya. So kung dili nimo totally siya nga makauban, dili nimo siya totally jud nga kanang maduol kitungod lagi sa gap, di ba? The more noon nga naadi ang interest. The more noon nga naadi ang gitawag nato o ganang bitawng desire to be in communion. Mao na nga kung sahay too much na kayo nga kanunay na lang mo nag-uban, kanunay na lang mo sige dikit, kanunay na lang mo og kanang sige og kanang istorya, matawag na to nga common na lang kayo ang inyong panag-uban, mo din na mutawag mugawas na diya ang gitawag nato too much familiarity breeds contempt. Nga kung too much sa pag ginato nga gitagaag oras ug panahon ang maong tao, usahay mahimong common na lang dayon ang ato ang presensya, dili na mahimong special. So, wala na siya angay pa nga i-long or i-desire. Kaya naman, nakuha naman niya. Nakauban naman kaniya. So, what is my point, brothers and sisters? Sa dihang pagbiya ni Jesus kanato, kita murag mohubati og kahingawa og kamingaw niya og kita na usab mo mangandoy nga sa makausap pagbalik atuha siyang makauban. So kita gipanumduman nga kani ding gap di ay sa ato ang kinabuhi, healthy ni siya. It could be also apply in any relationship. Diha sa magdiayon, diha sa mag-uyab, nga dili di sa tanang panahon di ay no nga kailangan pud nimo nga kanang imuha yung i-monitor kung asa na tanan ang nakaw sa imuhang bana, sa imong asawa. Tagay po gap. Napoy panahon nga bulakaw sila nga sila lang nga walay naglantaw nila, walay nagmonitor nila, nga walay sig pangutana kung asa sila. Kay makatabang po na ninyong duha to purify na mingawon pud mo sa matag usaba. So inana mga igsoon tungod sa gap. So kani bitawng gap, kani gitawag na to og sa uban pa professional boundaries. Importante kay ni labi na sa part namong mga kaparian, importante kay ning gitawag natong professional boundaries kay usahay ang kung dili magud nato ma-mine ang boundaries diha sa atong mga kaigsuonang mga laiko between clergy, usahay mag-cross boundaries na, usahay ang lantaw sa mga laiko murag ang mga pare ordinaryo na lang kayo.
No, instead nga ang problema unta sa mga pari dili istorya ngadto sa mga laiko. Dapat ang problema sa pari ngadto ra pod sa iyahang igsuong pari. Kay ngano man usahay man gud kung wala tay gap, wala tay boundaries between clergy and lay, kana bitaw gitawag na to og sense of awe and wonder kay makumuna kayo parihara man din na silang father na mo di ay parihara man din na sila dayo ganang mga struggle na mo di ay yes parihara man kay pareho ra man tan tao pero lahi lagi pud bitaw nga no sa struggle pud sa mga kaparian isip clear clerics o isip mga gitawag nato og mga clergymen dapat kita-kita na pud ta ang mag-sharing ay dili pud nato na siya i-share sa bisig kinsa kay ang kana lagi gitawag nato professional boundaries or gap which is mo kini ang gipahindom ni Kristo kanato sa pagbiya niya kanato na naa gap between human and God og tungod ana na gap ang tao na ay gitawag og desire to be in communion sa iyahang Ginoo. Then ikaduha, ang kaning pagsaka ni Jesus o kani pong pagpanamilit ni Jesus sa atong ebanghelyo karon nga ako ug ang amahan usara una bitong we are being reminded that Jesus is God. Jesus is God. Nga dili ta angay di ay nga wala bitong magduwa-duha sa pagtuo na si Jesus dili day Diyos. Kung dili siya only human, kundi Diyos usab siya. Kay tungod sa iyahang pagsaka sa langit nga which is mao ang kana iyahang permanent home, mao painumdum ka nato that si Jesus dili lang siya tao kundi dili siya tinuod nga Dios. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. Now, nagpamatuod nga si Jesus tinuod gayud nga Dios ug siya mingbalik sa iyahang puloy-anan didto sa langit ug siya milingkod sa kiliran siyang amahan. So, mao na ang mga igsuon nga ang ato ang pagtuo, ato ang paghatag sa pag-entrust nato sa ato ang pagsalig ngadto sa Ginoo, dili ta dapat magduwa-duwa. Dili ta ang ingon nga mag half baked ta sa atong pagtuo tungod kay ang atong gituhuan man na Kristo dili man ingon tawo lang kundi usa gayud ka Dios, which is walay dili pwede mabuhat ang Diyos because nothing impossible with God. If that is our principle that nothing impossible with God, we have nothing to worry. Because ano ba worry man ko? Nga ako ang gisaligan ang Diyos man na mao may in control of everything in this world. And in connection with that, ang pagsaka ni Jesus sa langit, nagpahinumdum ka nato that there is more important than earth. There is more important place than earth, and that is heaven. O na ikatulong punto mga igsoon. Kita aga pa hinumduman nga ang kinabuhi day nato dili day ingon nga magsalig lang ta, we solely rely kung unsa ang kahatag sa kalibutan tungod kay ang pagsaka ni Jesus sa langit nagpahinumdum usab kanato nga si Kristo there is more beautiful than earth, there is more nice place than earth, and that is heaven. So kung sa man ang nindot nga mahimangno sa tuana karon maigsuon, nindot kayo. We are being reminded na sa ato ang pagpuyuan ning kalibutan na dili ta angay dapat nga mo invest og too much. Dili ta angay ma-inlove og too much aning kalibutan na because all of us are destined are bound for heaven. That heaven is waiting for us. That heaven is real because giadtukan man gyud ni Jesus. Dili ta dapat magduha-duha nga tinuod ba gyud ang langit? Yes, tinuod ang langit. Kay nag-una man gani si Jesus dadto. Yes, tinuod ang langit tungod kay kini man ang everlasting home naging andam sa langit ng amahan para kanatong tanan ug kana gipamatud-an pinaagi sa pagpuna ni Jesus na isip ato ang igsuon, isip ato ang gitawag nato o ganang spiritual brother aning kalibutan na. So mga igsoon ko na ni Kristo hinaot pa unta nga sa tuang pagpadayon sa tuang kalibutanong panaw, kita kanunay gid pahinduman nga dili ta angay nga mo
kana bitawng ma-in love aning kalibutana kay ang kaning kalibutana dili man ta para diri. So that's why we always experience restlessness. We always feel that there is always lacking in us mintras nata ning kalibutana. Kay tungod gidesign na siya sa Ginoo na mintras nata ning kalibutana naagyoy tay gitawag og vacuum nga pagbati og natay desire pa or something more tungod kay only Jesus, only God can fill in that emptiness in our heart. And hopefully, we should not find that emptiness na ang kalibutan mo ay mo fill in because only God can fill in that emptiness na itong gibati. Hinaot pa unta mga igsoon ni Kristo na kita gipinduman ang pagsaka ni Jesus sa langit na ang kung nindot man gani ang yuta, kita man gani ma-inlove aning kalibutanong mga kinabuhi. Yes, there's nothing wrong nga magpakagwapa, magpakagwapo, magpaka-healthy, magpakadato taning kalibutana, but always be mindful enough nga kanatan ng imuhang mga gipanghaguan basig masayang ra kay in the end of the day mubiya ra biya punta nga walay pahimangno o walay pananghid aning kalibutana. So what is my point? Na bisan bitaw og kanang too much ra kay ka nag-invest sa mga kalibutanon dayon nakalimot na no kag pakipagrelasyon sa uban, dili na lang ka nahimong maayong tawo ngadto sa uban tungod sa imuhang pag too much self-preservation, too much ra pud kayo ang imuhang paghatag og higayon kung unsaon nimo pag kinabuhing komportable aning kalibutana, mo ni dakong sayop nato. Kimbis na mag-enjoy ta with other people, imbis nga mag-enjoy ta doing what is good and avoiding what is evil, lahi naman na enjoyment ng ato ang natagaang pagtagad. Kato naman yung enjoyment nga lunlun nakafocus lang sa kaugalingon. Mao na mga igsoon gud ni Kristo na dako kayong sayop nato kung kita nga magpakasagad lang kay aning kalibutana, kay kaning kalibutana igo lang mohatag kanato og temporal happiness because only eternal happiness can be only attained and achieved and experienced in heaven. So nana lang magsuno mao kana then ikaupat nga pamalandong pod nga ipinumduman kanato na ang pagsaka ni Jesus sa langit nagpahinumdum kanato na kitang tanan aning kalibutana na kana bitawng we know that ascension is a time or is a moment of sadness. It is a moment of goodbye. It is a moment of the parting each other. Kana bitawng pagbiya sa the end of what we call physical togetherness. So makasubo na dili na lalim nga kasinatian. Ganang gitawag ganing ubay og separation anxiety nga pag-separate nila sa lugar, sa tao na ilang naandan, makahatag man kani og depress the warag negative feelings para nila. Pero we know that every time we experience sa mga down moments in our life, we experience hardship, trials, and difficulties, and gitawag na to hard times, the more we learn many things in our life. The more na diha sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi, the more tagdaghang makatunan sa atong kinabuhi. Because during anang mga dili lalim nga panghitabo sa atong kinabuhi, diha man nato ma-realize kung unsa ang grasya sa Ginoo mo'y nagliggon kanato sa pagpadayon bisan pa magdili lalim ang ato ang mga nasinati na sa kinabuhi. Di ba? Sa panahon ba di ay na ikaw gi-congratulate o gipalakpakan, dadto ba din nimo nga makaingon ka nga ikaw daghan ka og mga learnings and realizations sa kinabuhi. Kadto biyang mga panahon nag-struggle kay ka, kadto itong mga panahon nga you are confused, you are in doubt, o itong mga panahon nga naglisod kay ka, dadto ka nga nahimong mature, o dadto gisala ang imuhang pagkaikaw, o dadto mas na-purify ang imong nindot nga batasan. Kana mga igsoon. So ako na siyang gitaga-emphasize mga igsoon ko na ni Kristo in order to remind us, especially in our gospel today, nga si Jesus nagpahinumdum kanato na gihatag kanako aron sila mausa na ikaw ug ako usar lamang. Nga hinaot po ta kung unsa man ang ato ang gipangayo sa Amahan, pinaagi diha ni Hesus Kristo,
kining tanan walay ang angay natong kahadlukan kay tungod ang amahan ug anak usa ra man ug kung unsa man gani ang atong gipangayo diya sa anak kini usab pagadunggon sa amahan because the Father and the Son they are already equal. So sama pa sa ato ang doktrina sa Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, there is no time that they are not. There is no time that they are not in together. Sa ito pa di ay, sa panahon nga kita nasa kalisdanan, kita gitabangan, kita giligon, dili lang ang bala ng espiritu, kundi uban usab ang anak, kamo ay nakauban nato, uban usab ang amahan, kamo ay naghatag kanatong kinabuhi. Sa ito pa di ay, dili it is a good reminder for all of us ang grasya na gihatag kanato is perfect. Kay nga naman, kay kabalo man ang anak kung unsa ang pagbati nato, kay siya nakipag-uban man nato. Dili pod sobra-sobra. Kay di ba usay sobra-sobra man muhatag ang ginikanan. So mabalance ba? Ma-check and balance pod. Then ang kung ang pagpadala pod dili pod siya ingon nga delay, dili pod siya ingon nga kanang mura ganang advance ra kayo kundi naagid kanunay sa proper timing because the Holy Spirit, the omniscient, the all-knowing God, kabalo man siya kung kanus anato ni siya kailangan. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit, there is no time that they are not in together. So nindot kayo mga igsoon, no? Inaot pa unta nga naatay mga nakatunan sa ato ang pagpamalandong karon. Una, be mindful of the gap, the healthy gap. Ikaduha, we are being reminded that Jesus is God. Third, kita gipahinumduman na there is more important thing or place than earth, and that is heaven. So someday, somehow, all of us will see each other in heaven. Ikaw pat kaning dili ta angay mabalaka sa mga sad moments and down moments o mga difficulties na moabot sa tong kinabuhi kay kini man ang magpangaligon kanato o kini man mo ay mahatag kanato og igong pagsalig ug pagtuo nga ang Dios kanunay natong dangpan o kanunay natong masangpit pinagi sa pagsangpit nato sa balaang espiritu galig-unon kita sa pagpadayon sa misyon na yang gihatag kanato bisan pa magdili dali o dili sayon. Akong pagtingbaya usab sa tuong mga kaigsuonan nga kanunay nagtabang kanato diha sa Manila, diha sa San Mateo Rizal, si Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores, Ate Bless, o gabi na sa ato ang kanunayon yun nga nag-rate, naghatag sa ilahang mga comments and feedbacks, si Tita Marira and family, o ban sa ilahang mga anak o kanang son-in-law, o si Sabaduan Kahandig family o sa tanan nato mga tita Kahandig nga nagsaulog silang birthday, belated happy birthday mga tita, o si sa kang Tatay Mario nagsaulog siyang birthday nga belated happy birthday usab. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, iampo inyo kami na karon nga nagsaulog usab sa amuhang amubo nga paghatag og higayon nga banding sa mga kaparian aron usab sa pagbalik na po namo ando na po yung mga igong kadasig ug kusog nga mga lagad sa katawhan sa Dios. So dinhi na ko kutob ayo kamo kalimot na ang Dios angay gayud nga ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kahoy nga gitanumdap din sa sapa kansang andahon dili gayud malaya og timpo sa ting bunga buhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan ug mao'y magdala kanato sa atong gitinguha og padulungan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa watag binunyagan. Igsuon ug manaw sab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa-misnon og birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, mayong adlaw kanatong tanan ug God bless.